Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Hebreo, Kapitulo 11. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat sa pamamagitan nito, ang mga matanda ay sinaksihan. Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Sa pananampalataya, si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito'y sinaksihan sa kaniyang siya'y matuwid, na nagpapatotoo ang Diyos tungkol sa kaniyang mga kaloob, at sa pamamagitan nito, patay na siya ay nagsasalita pa. Sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan, at hindi siya nasumpungan, sapagkat siya'y inilipat ng Diyos, sapagkat bago siya inilipat ay pinatotohanan sa kaniyang siya'y naging kalugod-lugod sa Diyos. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Sa pananampalataya si Noe, nang paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, ay naghanda ng 100 sa ikaliligtas ng kaniyang sambahayan, na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan at naging tagapagmana ng katwiran na ayon sa pananampalataya. Sa pananampalataya si Abraham, nang tawagin, ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kaniyang tatanggaping mana, at siya'y yumao na di nalalaman kung saan siya paroroon. Sa pananampalataya siya'y naging manglalakbay sa lupang pangako, na gaya sa hindi niya sariling lupa, at tumahan sa mga tolda na kasama si Isaac at si Jacob, na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya. Sapagkat inaasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan, na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Sa pananampalataya, si Sarah rin ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi, nang lipas na ang kanyang gulang, palibhasa'y inari niyang tapat ang nangako. Kaya naman sumibol sa isa, sa kanya na tila patay na, ang kasing dami ng mga bituin sa langit sa karamihan, at di mabilang na gaya ng mga buhanging nasa tabi ng dagat. Ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito, na hindi kinamtan ang mga pangako, ngunit kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo, at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ang mga nagsisipagsabi ng mga gayong bagay ay nagpapakilalang hinahanap nila ang lupaing kanilang sarili, at katotohanan kung kanilang naalaala yaong lupaing kanilang pinanggalingan, ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik. Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain, sa makatwid bagay ang sa langit. Kaya hindi sila ikinahihiya ng Diyos na tawaging Diyos nila, sapagkat Kaniyang ipinaghanda sila ng isang bayan. Sa pananampalataya nang subukin si Abraham, ay inihandog si Isaac. Oo, siyang tumanggap na may galak ng mga pangako, ay siyang naghandog sa kaniyang bugtong na anak. Sa makatwid bagay yaong pinagsabihan, kay Isaac ay tatawagin ang iyong binhi.
na inisip na maging sa gitna ng mga patay ay maaaring buhayin siyang mag-uli ng Diyos. Mula diyan din naman ay muli siyang tinanggap sa isang halimbawa. Sa pananampalataya'y binasbasa ni Isaac si Jacob at si Esau tungkol sa mga bagay na darating. Sa pananampalataya, si Jacob nang mamamatay na ay binasbasan niya ang bawat isa sa mga anak ni Jose at sumambang nakatangan sa puno ng kanyang tungkod. Sa pananampalataya, nang malapit nang mamatay si Jose, ay binanggit niya ang pag-alis sa Ehipto ng mga anak ni Israel at nag-utos tungkol sa kanyang mga buto. Sa pananampalataya, nang ipanganak si Moises, ay itinagong 3 buwan ng kanyang mga magulang sapagkat kanilang nakitang maganda ang bata at hindi sila natakot sa utos ng hari. Sa pananampalataya, nang lumaki na si Moises, ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Faraon, na pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala, na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. Sa pananampalataya'y iniwan niya ang Ehipto na hindi natakot sa puot ng hari sapagkat nagtitiyagang tulad sa nakakita niya ong di nakikita. Sa pananampalataya'y itinatag niya ang Paskwa at ang pagwiwisik ng dugo upang ang manglilipol sa mga panganay ay huwag silang lipulin. Sa pananampalataya'y nagsipagdaan sila sa gitna ng dagat na mapula na gaya ng salupang tuyo na nang subuking gawin ito ng mga taga-Ehipto ay pawang nangalunod. Sa pananampalataya'y nangalagpak ang mga kuta ng Jericho pagkatapos na makubkob na 7 araw. Sa pananampalataya'y hindi napahamak na kasama ng mga manunuway ang patutot na si Rahab na tumanggap na payapa sa mga tiktik. At ano pa ang aking sasabihin? Sapagkat kukulangin ako ng panahon kung sasaysayin ko ang tungkol kay Gideon, kay Barak, kay Samson, kay Hefte, tungkol kay David, at kay Samuel, at sa mga propeta. Na ang mga ito, sa pamamagitan ng pananampalataya'y nagsilupig ng mga kaharian, nagsigawa ng katwiran, nangagtamo ng mga pangako, nangagtikom ng mga bibig ng mga leon. Nagsipatay ng bisa ng apoy, nangakatanan sa talim ng tabak, nagsilakas sa kahinaan, naging mga makapangyarihan sa pakikipagbaka, nangagpaurong ng mga hukbong taga-ibang lupa. Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli, at ang iba'y nangamatay sa hampas, na hindi tinanggap ang kanilang katubusan upang kamtin nila ang lalong mabuting pagkabuhay na mag-uli. At ang iba'y nangagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas. Oo, bukod dito'y sa mga tanikala at bilangguan naman. Sila'y pinagbabato, pinaglalagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak. Sila'y nagsilakad na paruot parito na may balat ng mga tupat kambing, na mga salat, nangapipighati, tinatampalasan. Nasa mga yaon ay hindi karapat-dapat ang sanlibutan na nangaliligaw sa mga ilang at sa mga kabundukan at sa mga yungib at sa mga dungga ng lupa. At ang lahat ng mga ito, nang sila'y mapatotohanan na dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi kinamtan ang pangako, na ipinaghanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin.